Nako po, ito maganda hong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. Tila nakaka-intriga po ito hong vlog natin for today Bakit? Meron po kasi akong ipapakita sa inyo series of photos. Ibig sabihin, marami hong mga larawan to mga kabida. To be exact, 4 po sila lahat. Alright? Iisang tao lang po ito mga kabida, pero marami hong mga personalidad na kanya hong nakasalamuha po, mga kabida. Okay? Yan po, ipapakita ko po sa inyo. Una, yung picture na yan. Okay? Kasama po, mga kabida, si Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte. Ayan po. Okay, yung pangalawa po, mga kabida, ayan. Kasama po niya, ito hong si Attorney Vic Rodriguez. Okay? Yung pangatlo naman po, madami ho sila dyan, Andyan po mga kabida, ito hong si Congressman Isidro Ungab. Okay? Andyan din mga kabida, I think si Peter Lavinia ata yan, yung isa, mga kabida. Okay? Yung pang-apat po ito, matindi po ito, Kasama po niya mga kabida, ito hong si Mayor Baste Duterte. Now, saan nangyari po yan? Okay? Nangyari po yan mga kabida sa Davao City. Alright? During the culmination ng Kadayawan Festival last Sunday. Okay, August 16, 2026 po. Okay? Sino yung tao na yan Bakit ko po nasabi na tila nakakaintriga po Dahil yung tao na yan mga kabida ay si Mr. Mark Saavedra. Sino po yan si Mr. Mark Saavedra? Siya lang po ang political affairs officer po ng US Embassy. Okay? US Embassy Bakit po andyan si Mr. Mark Saavedra sa Kadayawan Festival? Okay? Most probably, ipinadala yan, mga kabida ng US Embassy, sa Davao City. Diba? Anong ibig sabihin sa pag-attend ni Mr. Mark Saavedra na isa hong political affairs officer ng US Embassy, mga kabida, dyan po sa Davao City. Okay? In fact, during the speech of Mayor Baste, mga kabida, pinakilala daw, mga kabida, ito hong si Mr. Mark Saavedra. Alright? Ni Mayor Baste. Okay? Ni-recognize po niya yung kanyang presence, mga kabida. In fact, isa ho sa mga testigo dyan, mga kabida, ay ito hong si Banat Bay. Okay? Ipaparinig ko po sa inyo, ito hong portion po ng vlog ni Banat Bay, mga kabida. Okay? Kung saan po, yan din yung kanya hong topic. Alright? Pero hindi ko lang po ipapakita sa inyo yung kanyang video. Baka naman po, ma-copyright infringement po tayo, Okay? Yung audio lang po, ni Banat Bay sa kanyang vlog. Ito, pakinggan po natin to, mga kabida. Ichika ako sa inyo, Galing tayong Kadayawan, di ba, sa Davao City. Umaten ako ng event. Nandun namin, sa harap namin si Mayor Baste Duterte. Alam niyo ba kung sino ang katabi niya? Walang iba kung hindi yung political officer ng US Embassy. Ay, naku po, matinding statement yun, Ikaw ang political officer, sabihin, pagdating sa politika, ikaw yung in charge dito sa US Embassy. Katabi mo si Mayor Baste. At ito ang chika ko sa inyo, balita ko. Di gusto daw talagang kausapin itong opisyal na ito, yung mga Duterte, in particular na si VP Sara Duterte. At ngayon, ang nakausap pa lang niya ay si Mayor Baste. At nagpakita daw di ng suporta na. Ibig sabihin, finish na yung 2028. Tapos na ang laban. Talagang nagpapakita na ng suporta ang iba't ibang bansa. Ito, Amerika na. Alam naman natin, di ba, tayo, mga Pilipino, kayo palang mga Pilipino, masyado kayong utu-utu sa Amerika, di ba? Masyado kayong mataas ang tingin nyo sa mga yan. Pero sila mismo nagpapakita na ng suporta sa mga Duterte. At susuportahan nila sa 2028. Di naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ngayon pa lang, nakikinita ako na nangangatog na yung mga bangag sa Malacanang. Ngayon pa lang, nakikinita ako na. Kaya nga kung ano ng propaganda pinalalabas nila, tulad nung gusto daw kausapin ni VP Sara Duterte si Marcos, isang malaking katarantaduhan yun.
Ikaw yung lamang sa laban eh. Magamat pa sa basketball, ikaw yung lamang. Lamang na lamang ka. Tambak yung kalaban, tapos ikaw yung gusto makausap yung kalaban para makiusap. Isang malaking katarantaduhan. Di ba? Alam mo, yung mga palabas nilang yan, pinalalabas lang nila na malakas pa si Marcos, tapos dihado si VP Sara Duterte. Wala ako, kabaligtaran mo yan. Kitang-kita naman natin, i-total mo lahat ng kandidato. Ha? Hindi nga aabot kay VP Sara Duterte, tapos siya pa ang kakausap dito. Hindi, malabo yan. Siguro, napapansin nila na marami naman siguro sila mga intelligence officer na nasa Davao City, nagmamanman sa mga Duterte. Mantakin mo. Iba't ibang mga bansa nang dumadalaw kay Baste. Tapos ito nga, yung mismong political officer ng US Embassy, katabi niya sa Kadayawan. Nag-picture taking pa sila. In-announce pa ni Baste yun. Wala talaga, finish na. Bantayan na lang natin to si VP Sara Duterte. Kung gusto nyo pang malaman ng buong istorya niyan, panoorin nyo yung YouTube ko ngayong araw na to. Makikita. Ayan. So yun po, no? Kumpirmado, mga kabida, na dumalo po itong si Mr. Mark Saavedra, ano, sa Kadayawan Festival. Actually, during the Indak-Indak ata to, ano, nangyari, mga kabida, dahil nung picture na ipinakita po ni Banat Bay sa kanyang vlog po, ano, na hindi ko lang po ipinakita sa inyo dahil baka nga copyright infringement po tayo, ano, mga kabida. Gabi po yun eh. Okay, gabi po yun kasama si Baste, ito hong si Mark Saavedra, ano, at meron pa pong isang babae po, ano, at I think parang foreign dignitary din yun, ano. Okay? At yung isa dito sa kabila, supposedly yung Chinese ambassador po ang inimbita po, ano, mga kabida. Kaso hindi lang daw nakarating dahil may conflict of commitment po, ano, mga kabida. Okay, yung Chinese ambassador. So maganda sana yung larawan po, ano, na sa kabila po si Mark Saavedra, isang political affairs officer po ng US Embassy, at doon sa kabila po Chinese ambassador, ano, mga kabida, di ba? Napakalaking puwersa po. See? Now, totoo kaya, ano, mga kabida, na itong pagpapakita ho, pag-attend, ano, ni Mr. Mark Saavedra diyan po sa Kadayawan Festival, ano, isang indikasyon yun, ano, mga kabida, na nanliligaw po ang US dito ho sa mga Duterte, ano, mga kabida. Alam naman po natin na kalyado po ng Marcos admin, Pangulong Marcos, ano, ito hong Estados Unidos. Kasi yun yung ipinangalandakan po, ano, mga kabida, ng Malacanang, ano, ng Marcos administration, na kalyado po nila, ano, ito hong Estados Unidos. Ngayon, ano po ang masasabi ho ninyo dito ho sa pagpapakita po, ano, mga kabida, pag-attend ng isang political affairs officer po ng US Embassy dito ho sa Kadayawan Festival. At katabi pa, ano, mga kabida, si Mayor Baste. Okay? Ipinakilala pa raw, ano, mga kabida, ni Mayor Baste sa stage, ito hong si Mr. Mark Saavedra. Okay? Kaya nga nasabi ko po kanina, ano, mga kabida, na nakaka-intriga po. Okay? Ang pakay doon ng US Political Affairs Officer, ano, mga kabida, sa kanyang pagbisita ho sa Davao is gusto doon niyang kausapin, ano, ito hong si Vice President Sara Duterte. Kaso lang po wala Wala ho si Vice President, hindi ho naka-attend during the culmination po, ano, mga kabida, ng Kadayawan Festival. Okay? Pero meron pa pong pagkakataon po, ano, mga kabida, marami pa po. Pero ito lang pagbisita ho, ano, magpapakita po, mga kabida, ng presensya po ng US dyan po sa Davao City, indikasyon na po yun. There's something na mangyayari ho, mga kabida, sa mga darating na mga araw. Okay? Ang tanong kasi dyan, nakarating na kaya yan, ano? Sa palasyo po ng Malacanang, ano, mga kabida? Okay? Kung nakarating na po yan, ano po ang reaksyon ng Malacanang dyan? Okay? Mantakin nyo, ilang mga buwan na po ang nakalipas, ano, mga kabida. Sunod-sunod po ang pagbisita po ng mga foreign dignitaries, ano, dyan po sa Davao City. Halos mga ambassador po, ano, ng iba't ibang bansa. Maraming ang tanong ano,
bakit po sa kadami hong mga lugar ano, sa Pilipinas, bakit ang Davao City po ang napili ng mga foreign dignitaries, ano, mga kabida, na bisitahin? At nag-courtesy call pa, okay, sa mayor po ng Davao City, ano, mga kabida. Okay, iba't ibang bansa po yun. Yun yung obserbasyon po, ano, in the past few months, mga kabida. Sunod-sunod po ang pagbisita ho ng mga foreign dignitaries, mga ambassadors, ano, mga kabida, sa Davao City. Ano po ang indikasyon? Okay, ito ba ay may kaugnayan sa nalalapit po, ano, na eleksyon sa 2028, mga kabida, ano po? Okay? Kung yan ay mangyayari po, ano, mga kabida, kung totoo man po na naliligaw po itong Estados Unidos sa mga Duterte, tapos ng laban, ano, mga kabida. Dahil mantakin nyo, ha, makikita mo yung formidable force po, ano, okay? Davao City, Basit Duterte, Sara Duterte, okay? Mga Dutertes, kasama po, side by side, China, US, di ba? O, napakalaking, ano yan, team. Formidable yan, ano, mga kabida. Hindi ho kayang tibagin. Kahit na po si Matibag, hindi ko kaya niyang tibagin yan. Alright? So, yun po. Yun yung story po, mga kabida, na marami hong stories na makikreate po, ano, mga kabida. Depende na po yan, ano, kung paano gawan po ng istorya yung presence po ni Mr. Mark Saavedra po, ano, sinasabi hong political affairs officer po, ano, ng US Embassy, mga kabida, dito sa Pilipinas. Alright? Now, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano, dito ho sa ipinakita ko pong larawan po, ano, mga kabida, ng political affairs officer po ng US Embassy sa Davao City. Yung kanyang pag-attend po, mga kabida, sa Kadayawan Festival. Yung pakikipag-usap po niya kay Mayor Baste Duterte, ano. Okay? First time po ito nangyari, mga kabida. Okay? Sa natatandaan ko po, first time po ito nangyari na isang representative mula US Embassy, ano, mga kabida, dumalo sa isang malaking event, ano, sa Davao City. Okay? Sa gitna po ng hidwaan po, mga kabida, sa pagitan po ng mga Dutertes, and of course, okay, represented by former President Rodrigo Duterte, ano, at US government. Kung maalala ho ninyo, ano, mayroong mga instances during the time of former President Rodrigo Duterte, ano, bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida, ibinanatan po niya itong Estados Unidos. Okay, maraming beses na po, ano, mga kabida, during the time of Obama. Okay, pero nung time po ni Donald Trump, medyo nag-tone down itong si Digong, ano. Kasi meron ngang perception na maganda daw yung aura po ni President Donald Trump kay Digong, ano, mga kabida, during that time. Medyo kumalma po si Digong, ano, sa pagbanat po sa Estados Unidos, ano po. Okay? So, depende na po yan, ano, mga kabida. In the coming days, ano po ang pwede nating abangan, ano, mga kabida? Okay, sa politika ho sa Pilipinas. Okay? Alright, para po sa inyo, ano po inyong opinion at pananaw dito, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa inyo, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.